ka na ika'y mawiwili. So mga par, matapos nga po magbanatan kahapon si Ryan Garcia at Rukia Anpo sa kanilang virtual na press con na ginanap sa Tokyo, Japan, kung saan mga idol prangka ni sinabi ni Ryan Garcia na sobrang angas na daw ni Anpo matapos nito makalaban ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Akala daw ni Anpo naging matagumpay na siya sa laban matapos ito makatama ng ilang solid na suntok sa Pinoy legend. Maswerte lang daw si Anpo mga idol dahil maikli lamang laban nila ni Pacman. Sakaling tumagal daw mga idol ang round, wawasakin at lulumpuhin lang daw ni Boss Manny si Anpo. Pagdating daw kasi ng round 3 mga idol, unti-unti na napapagod si Anpo at sumasalo na ito ng mga solid na kamao galing sa Pinoy. Partida pa daw yan mga idol, maikli pa daw ang braso ni Pacman. Kaya sa paparating daw na laban ni Ryan Garcia kay Rukia Anpo sa December 30, ipapatikim daw nito mga idol sa Japanese kickboxer kung paano gumapang sa ibabaw ng lona sa bakbakan. Samantala sa naging unang press ko naman mga idol na Gervonta Tank Davis, kalaban sila Montroach. Napikon nga po mga idol si Tank Davis sa naging tanong sa kanya ng isang boxing media kung kasama ba si Shakur Stevenson sa kanyang lalabanan sa 3-fight contract nito sa 2025. Ano yan ni Davis mga idol? Sino ba daw si Shakur? Ano ba daw ang nagawa nito na maganda sa boxing sports para labanan siya ni Tank Davis? Sa katunayan daw nito mga idol, mas may nagawa pa daw si Keishan Davis kumpara kay Shakur, at si Keishan Davis daw mga boss, wala din may nagawa na maganda sa kanyang karera. Ganun daw kawalang silbi itong si Shakur. Dagdag pa ni Tank Davis, bakit niya daw lalabanan ng isang fighter na puro lang daw depensa sa bakbakan at walang opensa? Ang nakakatawa pa daw dito mga boss, ang depensa daw ni Shakur puro pa atras. Wala daw ito depensa na iwasan ng suntok ng kalaban sa harapan nito mismo. Ang depensa daw nito mga idol patakbo palayo sa kalaban. Kaya bakit niya daw lalabanan si Shakur kung ganito ang kanyang estilo sa bakbakan? Samantala matapos nga po opisyal maikas ang laban ng ating pambato sa Junior Lightweight Division na si Prince Albert Pagara, kalaban ng pinakapaboritong alaga ni Floyd Mayweather Jr. na si Carmel Moton, na mangyayari sa December 30 sa Japan sa undercard mismo ni Ryan Garcia at Rukia Anpo, kung saan mga idol, marami nga ng mga Pinoy boxing fans ang nagulat sa matchup na to dahil sa kadami-dami daw ng pwede makalaban ni Moton. Ang Pinoy boxer pa talaga ang kanyang pinili na panagan. Wala tayong mga idol masabi sa bakbakan na to ni Moton at Pagara. Siguradong bugbogan at basagan to mga boss. Kahit sabihin pa ng iba mga idol na lamang si Moton kay Pagara dahil mas bata ito, may kalalagyan din si Moton sa Pinoy mga boss. Huwag pa rin natin kalimutan na isa pa rin si Pagara sa mga power puncher ng Pilipinas. Pero sa laban nito kay Moton mga idol, mangangailangan talaga ang Pinoy ng ekstrang lakas at matibay na resistensya sa bakbakan. Sigurado tayo mga boss na plano dikdikin ni Moton si Pagara hanggang sa kapusin ito ng hininga sa laban. Bagamat kagaya sa mga sinabi natin mga idol, wag lang natin smulin si Pagara na sa dugo na nito ang mag-upset ng kalaban sa bakbakan.